Samantala, si Ramon Orlina ay ang pangunahing Pilipinong iskultor na gumagamit ng salamin. Nahuhubog niya ang salamin, bakal at tanso sa pag-ukit upang maging obra ng kagandahan. Sa unang bahagi ng ulat ni Fer Ramirez, kilalanin natin si Ramon Orlina. Banggitin lamang ang pangalang Orlina at kaagad ang papasok sa isip ay glass art. Si Ramon Orlina ay tubong Taal. Noong kanyang kabataan, napaligiran siya ng klasikong musika at arte. Isa siyang arkitektong naging pintor at ang kanyang medium sa pagpipinta ay salamin. Ang kanyang kakaibang teknik ay nagbigay daan para makilala siya bilang isang natatanging glass sculptor. Actually, I started painting on glass. Painting. No? But maybe inspired yan ng aking pagiging arkitekto. Because if you think of modern architecture, it's steel and glass. So glass is very important. If you notice, very important ang glass sa buhay natin. No? May telescope, microscope, lens, everything is very important. And maybe I want to give something like recognition to it, no? Matagal nang nahilig si Orlina sa salamin, isang material na para sa ordinaryong tao ay delikado, babasagin, mahirap gamitin bilang isang art medium. There's something that they don't know or realize because my glass is annealed. Annealed is a slow cooling of any material. Let's say if you want to samurai swords, it should be glance slowly, the cooling. The cooling make it very strong. And that is what is applied on my glass that I'm using. Annealed glass. So it means it doesn't break. Imagine para kang nasa sa kalye, tinitagdag na ha. Ganun ang pang-alis ko dyan. Kung hindi nababasag dun sa ganun, what pa ay pababasag mo? Kaya maski paluin ko yan, hindi mababasag. So ibig sabihin, glass is even sometimes stronger than the steel, you know. Ang supply ng salaming ginagamit ni Orlina ay nanggagaling sa orihinal pagtaguyod. 20 katao ang kanyang mga katulong sa kanyang studio para magbuhat ng mabibigat na piraso o patuloy na padaluyin ng tubig na humaharang sa mga mapanganib na piraso ng salamin buhat sa inuukit na material. Subalit tanging si Orlina lamang at ang kanyang salamin ang nagkakaintindihan. And I know it very well. And I was able to develop it because I know the limitation. Isang walang takot na eskultor, si Orlina ay malayang nagsasanib ng bakal, salamin at tanso para makagawa ng mga pirasong maaaring gamitin sa pang-araw-araw na buhay, mga silya, lampara at aranya. Ang mga kwintas at singsing na kanyang dinisenyo ay yaring kamay din. Ang kanyang mga nililok na salamin ay makapangyarihang kumakatawan sa tao at kalikasan. Ang ilan dito ay kailangang malasin sa iba't ibang anggulo at pag-ilaw para matuklasan ang tunay na ganda at kahulugan. Yeah, have you noticed here also on this Virgin Mary here? Look at this. Yes, look at this. It will always be looking at you. You go to the left, you go to the right. Down, you kneel down. Now she will smile at you. Dahil sa kanyang kahusayan at kaibahan, kinilala na si Ramon Orlina sa ilang bansa. Dahil din dito, nakomisyon siya sa mga obrang pinagsasamahan ng arkitektura, inhenyeriya at arte. Kaya naman, hindi na nakakagulat na ang isang obrang Orlina ay makikita sa mural o bilang bahagi ng isang gusali o tropeo ng kampyonato. Para sa People's Television, Fer Ramirez.